Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang spoiler para sa chapter 1113 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga mangyayari? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano? Simulan na natin. Let's go! Maraming ang nangyari sa nakaraang chapter. Ang ilan nga dito ay nagpakaba at nag-iwan ng tanong. Nagpatuloy pa din ang laban nila Luffy kasama si Dory at Brogy laban dito sa dalawang Gorosei na si Saint Warcury at si Saint Jupiter. At medyo nahirapan nga si Luffy dahil itong si Saint Warcury ay hindi man lang tinatablan ng Red Rock na atake. Nakaharap din ng ilan sa mga bida natin ng dalawa pang Gorosei. Sa gawin nila Bonnie ay si Saint Nusjuro at sa gawin nila Nami ay si Saint Saturn na hindi natin alam kung ano ang mangyayari doon. At ang tanong na naiwan sa nakaraang chapter ay ano kaya ang nakita ni Saint Mars sa Punk Records. Malalaman na nga natin yan ngayon. Wala pang title na nabanggit sa spoiler para makikita natin yan sa full spoiler kapag nailabas na. Eto na, ayon sa spoiler, di ba nasabi ko kanina yung tanong na kung ano yung nakita ni Saint Mars sa Punk Records. Eto na yung sagot. Si Saint Mars nga daw ay nagulat sa nakita niya doon sa taas dahil tumambad sa kanya yung napakalaking utak ni Vegapunk na nasa isang tangke. Isang protektadong tangke. Kahit na nagulat si Saint Mars ay syempre may mission siya. Tinira niya agad yung streaming Denden Mushi. Kaso nga lang wala pa din. Hindi nga nahinto yung live broadcast kasi hindi yon yung tunay na Denden Mushi na hinahanap nila. Peki nga daw yung nandun sa taas. Ang tanong, nasan ngayon yung tunay na streaming Denden Mushi? Nasabi ko na to dati na planado ni Vegapunk yung mangyayari. Gumawa siya ng video record dahil alam niya na hindi na siya magtatagal dahil nga tatapusin siya ng mga Gorosei. Dahil doon, nakipagtulungan siya syempre sa iba para magawa yung plano. Kanino pa ba? Edi kay Dragon. Teorya ko talaga na nandun sa base ni Dragon yung tunay na streaming Denden Mushi dahil pinagkatiwala na siguro ni Vegapunk yung video record na naglalaman ng katotohanan at si Dragon lang ang pwedeng mapagkatiwalaan sa ganong kahalagang bagay. Makikita din daw natin yung mga tao sa buong mundo na pinag-uusapan yung mensahe na sasabihin ni Vegapunk. At sa tagpong yon ay tapos na yung countdown at magsisimula na yung mensahe ni Vegapunk sa mundo. Yung mga Gorosei nga daw ay walang kaalam-alam kung ano yung pwedeng sabihin nitong si Vegapunk doon sa live streaming. Nako po, yari na yung world government, kinakabahan na sila. Doon naman tayo sa mga bida natin. Eto na, dahil nga si Saint Nusjuro ay dumating na doon sa pwesto nila Bonnie at malamang na ang unang tatapusin nito ay si Bonnie. Pero dumating nga bigla si Sanji at inatake agad nito si Saint Nusjuro. Sinabi siguro ni Sanji na walang Gorosei dito. Di natin nakakalain na si Sanji yung lalaban kay Saint Nusjuro. Akala ko si Zoro. Pero may sense din kasi si Sanji ay andon sa baba at ang pupuntahan niya talaga ay diretsyo na doon sa likod. Hindi na aakyat dahil alam niya na bababa din sila Nami. Ang malamang neto si Zoro ang lalaban kay Saint Saturn. Dahil doon sila sa taas pinapapunta ni Nami. Exciting yan, makita. Meron nga ditong parang scene si Vegapunk at nasabi niya na dapat daw siyang mamatay dahil sa mga maling nagawa niya. Kaya nag-prepared nga ito para doon. At yung countdown sa mensahe ay ito na pala yung huling sandali ni Vegapunk. At kapag nagsimula na yung live streaming ay ibig sabihin patay na si Vegapunk. Kaya opisyal nang wala ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Nakakalungkot pero sana maraming ibulgar na revelasyon si Vegapunk para naman mayari yung mga Gorosei na to. Sa taas tayo, nakaakyat na si Saint Saturn. At nang magsalita nga to, naalala nga ni Robin yung boses na yon nung araw na naganap yung Ohara incident. Dahil syempre si Robin, target din niya ng mga Gorosei, uunahin siya. Pero nandun nga sila Usopp. Nilabanan nila si Saint Saturn para protektahan nga si Robin. Sa huling page nga ng chapter ay nagsisimula na yung mensahe ni Vegapunk. At nasabi nga niya dito na yung mundo nila ay lulubog sa pinakailalim ng dagat. End of the chapter. Okay, medyo intense yung mga nalaman natin pero exciting lalo na at nagsisimula na yung mensahe ni Vegapunk at may mga lalaban din doon sa dalawang Gorosei dahil dumating na si Sanji at sunod niyan sila Zoro at Jinbei sa taas. Abangan natin ang full chapter, malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!